Magandang araw sa inyong lahat, listeners. Nandito na naman ako para mapakinggan nyo ang kwentong ito ni Clarence. Kung saan ang pagsisimula sana ng buhay may asawa ay siya palang magiging simula ng pasakit at pagkakakulong niya sa isang pamilya na walang malasakit sa kanya. Para sa marami, ang kasal ay simula ng masayang buhay. Simula ito ng bagong pagsubok, mga pangarap at mga planong sabay haharapin ng dalawang taong nagmamahalan para sa maliit nilang pamilya. At mangangarap na rin ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga magiging anak. Pero hindi lahat masaya kaagad. May ilan din naman na sa halip na pagmamahal at pagtanggap ang matagpuan, pagsubok, pagtitiis at pang-aalipusta ang naranasan. Samahan niyo po akong tapusin ang kwentong ito. Kinakabahan ka ba, anak? Hindi po, Nay. Masaya lang po ako. Magkakaroon na kasi ako ng sariling pamilya. Masaya din ako para sa iyo, anak. Alam ko na magiging mabuting ama at asawa ka. Sisikapin ko pong mabigyan sila ng magandang buhay, Nay. Alam kong makakaya at magagawa mo yon, anak. Salamat po sa suporta niyo sa akin, ha. Simula pa nung magkakilala kami ni Amara, nandyan na kayo para sa akin. Yun naman ang dapat. Ang akin lang naman kung saan ka masaya, doon na rin ako. Nanay talaga. Hoy, Kara, huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo si nanay, ha. Kapag nalaman ko lang, hindi na talaga kita bibigyan ng allowance mo. Oo naman, kuya. Akong bahala. Takot ko na lang na mawalan ng allowance, no? Tsaka 2 years na lang magka-college na ako. Ngayon pa ba ako magpapasaway? Kaya nga pagbutihan mo rin at tulungan mo si nanay dito. Tsaka huwag kang masyadong maglalalabas, ha. Hindi po. Akong bahala kay nanay. Hindi naman ako pasaway na katulad ng sinasabi mo. Hindi pa daw eh. Kilala na kita, no? Tsaka tigilan mo nga yung pagme-makeup mo. Hindi maganda. Sisirain mo lang ng maaga yung balat mo eh. Ay nako, hayaan mo na nga yung kapatid mo. Yan na lang naman ang kasiyahan niyan Ayan, kaya malakas ang loob niyan eh. Kinukonsinti nyo kasi. Ano ka ba? Ganyan naman talaga kapag mga babae. Sige na, mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Bukas na ang kasal mo. Magpagupit ka na rin ng buhok. Natapos ang kasal bandang 9:00 na ng gabi. Maraming mga kamag-anak ang nagbigay ng kaunting pera bilang panimula ng mag-asawa. Ngunit pagdating nila sa bahay ni Aling Alicia, agad na nagbago ang lahat. Nakatayo noon si Aling Alicia sa may pintuan, nakapamewang pa nga at hindi maipinta ang muka. Ang tagal mo namang iuwi ang anak ko! May mga dumating pa ho kasing mga kamag-anak namin. Nakikipagplastikan pa kayo sa kanila. Ganon din naman yun. Wala namang pagbabago. Sige na, pumasok ka na, Amara. Sandali lang po. Kasal na po kami. Hindi po ba dapat na magsama kami ng asawa ko? Hindi mo dadalhin sa kung saan ang anak ko. Napag-usapan na ho natin to, hindi ba? Noong namanhikan kami, nasa bahay muna ng ate ko kami titira habang nag-iipon pa kami ng pangpagawa ng sariling bahay. Hindi na mangyayari yon. Buhay pa kami ng papa niya. Kaya dito pa rin siya titira. Pero may asawa na ho siya ngayon. May sarili na siyang desisyon sa kung anong gagawin niya. At dapat lang na bumukod na kami. Sinabi na ngang hindi. Kami pa rin ang magdidesisyon sa kanya. At isa pa, nasaan ang perang natanggap nyo? Ho? Bakit ho? Ibigay niyo sa akin. Ako ang hahawak nun. Pero may paggagamitan na po kami noon. Ano na namang paggagamitan ng sinasabi mo? Para po yun sa magiging anak namin at sa sarili na ring bahay. Mas alam ko kung paano humawak ng pera kaysa sa inyong dalawa. Mamaya yan kung ano-ano lang ang bibilhin nyo.
Karapatan naman ho namin yun, hindi ba? Para naman sa amin yun. Para sa magiging pamilya namin. Kanina pa ako naiinis sa'yo, ha? Baka gusto mo ngayon pa lang maghiwalay na kayo ng anak ko. Hindi ka marunong sumunod. Sige na, Clarence. Sumunod na lang tayo sa kanila. Tsaka, may kwarto naman tayong sarili dito sa bahay namin. Makinig na lang muna tayo sa kanila, ha? Ayan! Kita mo? Ganyan dapat. Wala tayong magiging problema kung ganyan ka ng ganyan. Naramdaman ni Clarence ang kamay ni Amara na nanginginig. Tahimik lang ito habang kinukuha ng ina ang perang natanggap nila. Walang masabi at lalong walang magawa. Yon ang unang pagkakataon na nabasag ang pangarap ni Clarence para sa kanila. Sa unang linggo, pinipilit pa niyang unawain ang lahat. Na baka nahihirapan lang silang tanggapin na may asawa na ang anak nila at kailangan lang nilang mabigyan ng panahon. Pero habang lumilipas ang mga araw, nakikita niya ang totoo. Hindi siya tinuturing na pamilya ng mga biyanan. Oy, pare! Sabi ni boss, tara na daw. Umuwi na raw tayo. Wala na rin namang customer. Sige pare, salamat. Maghuhugas lang ako. Puro kasi grasa na ako eh. Oh, bakit? May sakit ka ba? Wala. Nakaamoy lang ako ng gasolina ng matagal. Nakita mo naman, di ba? Tumagas yung ginagawa ko kanina. Kulang na lang nga maligo ka ron. Sira. Sige na. Magsulat ka na ng DTR mo. Ang dami mo pang sinasabi. Oo, eto na nga. Kung di pa kasi kita na inayang umuwi, hindi ka pa uuwi. Tumatakas ka siguro sa gawain sa inyo, no? Uy, hindi ah. Nagbabaka sakali lang ako na baka may dadating pang customer. Nako, palusot ka pa Ay, pambihira ka naman. Naghugas ka ba? Ang dulas tuloy nitong ballpen. Ang reklamo mo naman pare. Tara na! Pero tama rin naman ang katrabaho ni Clarence. Tumatakas nga siya. Hindi naman sa mga gawain, kundi sa mga utos ng biyanan. Kasi ang bahay na dapat nagiging pahinga niya matapos ang maghapong trabaho, nagiging simula ng mas mabigat niyang gawain. Hindi pa man siya nakakapagbihis o madalas bumubungad pa lang siya sa may gate. Uutusan na siya ng biyanan. Clarence, mabuti naman at umuwi ka na. Opo pa, wala na pong customer eh. Sige na, linisin mo na yung babuyan. Sandali lang po, magpapalit lang po ako ng damit. Hindi na, ngayon na. Pa, kadadating lang naman ni Clarence. Pagpahingahin niyo naman siya. Pag sinabi kong linisin niya yung babuyan, lilinisin niya. Sige na, ayoko nang kukupad-kupad. Clarence, sige na. Baka masaktan ka pa ni Papa May magagawa pa ba ako? Buisit, simula nung tumira ako dito, ako na lang ang gumagawa ng lahat. Kuskusin mo ng mabuti yan. Pakainin mo na rin pagkatapos. Pati yung mga baka at kalabaw, bigyan mo ng pagkain. Buisit talaga. Okay lang naman sa akin na tumulong. Pero yung ganito na ako nang gumagawa ng lahat, hindi na ayos. Naiintindihan mo ba ako? Opo pa. Mabuti. Kapag natapos mo na yung lahat, linisin mo yung traktora ko. Tsaka mo ko puntahan sa may likod bahay. Tumulong kang maghakot ng lupa para sa gagawing CR. Teka lang naman ho. Isa-isa lang ho. Hindi ko naman sinabing gagawin mo ng sabay-sabay. Ang sabi ko, kapag natapos mo ang isa, wala ka talagang utak. Dalian mo dyan. Kapag naman day off ni Clarence, mas nakakapagod pa ang ginagawa niya kaysa sa trabaho niya. Habang tumatagal, parang wala na siyang karapatang mapagod sa bahay na yon. Pinakamalala sa lahat, kapag kainan na, doon pinakabinabasag si Clarence. Isang gabi, galunggong ang ulam nila noon. Tahimik siyang kumakain nang biglang magsalita ang biyanan niyang si Aling Alicia.
Dahan-dahan naman sa pagkain. Abay, tigi-isa lang tayo ng isda. Pasensya na po. Mabilis lang po talaga akong kumain pero hindi naman na po ako uulit ng isda. Style mo! Kung hindi kita binawal, paniguradong uubusin mo na yan. Ma, hindi naman ho ganun si Clarence. Tsaka ako po yung naglagay ng ulam sa kanya. Kinukonsinti mo pa yung asawa mo? Malakas na ngang kumain, wala pang silbi. Grabe naman po kayo sa asawa ko. Aba, dapat lang kung paano ka namin disiplinahin. Ganun din dapat sa kanya. Walang iba-iba dito. Sige na, kumain na lang kayo. Tutulungan mo pa ako mamaya, Clarence. Saan po? Nasira yung generator ko sa bukid. Ayusin mo yun. At gagamitin ko yun para magpatubig bukas. Pero may trabaho po ako bukas. Kaya nga dalian mo na dyan at ang mayari ka kaagad. Pagpahingahin nyo naman ho si Clarence pa. Ang dami na ngang pinagawa ni Mama sa kanya kanina pagdating niya. Anong madami? Para nagputol lang naman siya ng mga puno ng ipil at naghakot. Pinagod ko na. Para sabihin ko sa'yo, Amara, ha? Hindi na baby ang asawa mo. Ayun naman pala eh. Dalian mo nang kumain dyan at aalis na tayo. Clarence, pasensya ka na ha. Sumunod ka na lang para wala nang gulo. Natahimik ang lahat. Si Nardo, tuloy lang sa pagnguya. Si Amara naman, nakayuko na lang. At si Clarence, pilit na nilulunok ang pagkain kahit na parang bato yon sa lalamunan niya. Dahil kapag sumagot siya, siya pa ang magiging masama. Lumipas ang mga buwan. Lumalaki na ang tiyan ni Amara. Pero lumalala naman ang trato kay Clarence ng mga biyanan niya. Kasabay noon ang pagbabago kay Nardo. Madalas itong lumalabas sa gabi. Ilang mga lalaki na rin ang naghahanap sa kanya. Isang gabi, hindi sinasadyang marinig ni Clarence ang pagtatalo ng dalawa. Paano natin babayaran ng mga yan, ha? Pabayaan mo na. Akong bahala. Anong pabayaan? Wala tayong pera. Saan tayo kukuha? Yung pera ng dalawa. Yun na muna ang itapal mo. Ano bang pera nilang sinasabi mo? Hindi ba nagamit na natin yon nung nakaraan? Yun ba yun? Basta, hayaan mo na muna. Ang dami nang nagpupunta dito, Nardo. Dito na sila naniningil sa'yo. Makikita ng mga kapitbahay natin yan. Alam ko. Lagi mo na lang sabihin na wala ako dito. Ikaw naman kasi. Ay nako. May paraan ako para dyan. Ano naman yon, ha? Basta, gagawa ako ng paraan at makakatulong yun. Siguraduhin mo lang, nakakahiya na yung sinisingil tayo dito sa bahay natin. Hindi na pinakailaman pa ni Clarence at hindi naman niya problema yon. Iyon ang akala niya dahil ang hindi niya alam, ang paraan ni Nardo ang sisira sa buhay niya. Isang gabi, malakas ang ulan noon. Nagising si Clarence sa kakaibang ingay. Nanggagaling yon sa may babuyan. Kwarto nila ang pinakamalapit ron, kaya siya ang unang makakarinig kung sakaling may nangyayari. Sunod-sunod na tili ng mga alaga nila ang narinig niya, kaya mabilis siyang bumangon. Pagdating niya ron, nanlamig ang buong katawan niya. Ang mga baboy nakabulagta na. May ilan na bumubula na ang bibig. Ang iba naman hindi na gumagalaw. Hindi pa man niya lubos na maunawaan ang nangyayari. May bigla nang sumigaw. Anong ginawa mo sa mga alaga namin? Nardo! Ay nako! Ang mga baboy! Ma, hindi po ako. Hindi po. Aray ko. Walang hiya ka! Pinatay mo ang mga alaga namin! Hindi po. Hindi talaga. Aray, sandali lang po. Napakasama mo! Ma, anong ginagawa nyo? Diyos ko, Clarence, puro ka na putek. Ma naman! Anong ma naman? Tingnan mo nga ang mga alaga namin! Ano bang nangyayari dito, ha? Ayan! Naabutan ko yung magaling mong manugang dito. Tapos ganyan ang mga alaga natin.
Walang hiya ka! Ang kapal ng mukha mong gawin to sa amin! Una yung anak namin. Ngayon ito namang mga alaga namin. Buisit ka talaga! Malamang sa malamang ipinlano niya yan. Gusto niya tayong maghirap. Malinis ang pagkakagawa. Sigurado ka bang siyang nandito bago ka dumating? Oo, abay nakita ko pa nga na hinawakan niya sa leeg yung isa para siguro mapadali yung pagkakamatay nun. Perwisyo ka talaga. Hindi maibibenta ang mga karning yan. Halatadong nilason. Halika nga rito. Pa, huwag niyo namang saktan si Clarence. Kung nagawa naman niya yan, sigurado namang nagkamali lang siya. Hindi niya po sinasadya yan. Amara, naniniwala ka ba talagang nagawa ko yan? Nasa iyo nakaturo ang lahat ng sisi, Clarence. Ikaw ang nagpapakain at nag-aalaga sa mga yan, hindi ba? Kaya ikaw lang ang sisisihin nila. Hindi na alam ni Clarence noon kung ano ang mas masakit. Ang mga hampas na natamo niya sa biyanan o ang katotohanang walang naniniwala sa kanya. Hindi alam ni Clarence na sa mismong sandaling yon, nakatingin sa kanya ang totoong may kasalanan. Pagkatapos ng insidente sa babuyan na yon, tila tuluyan nang nagbago ang tingin nila Aling Alicia at Nardo kay Clarence. Kung dati ay parang utusan lang ang turing nila sa kanya, ngayon para na siyang kriminal sa sarili nilang bahay dahil para sa mag-asawa, siya ang may kasalanan. At ang masama pa, pati si Amara, hindi na rin siya maipagtanggol. Isang hapon, kararating niya lang noon mula sa talyer. Saktong umiinom siya nang makita siya ni Aling Alicia. Bulag ka ba? Ha? Ano po yun? Ang dami ng hugasin sa kusina. Tapos itatambak mo pa yung pinag-inuman mo? Ma, kararating ko lang naman po. Uminom lang naman ako. Ano? Sumasagot ka pa talaga? Ang sabi ko po, galing po ako sa trabaho. Aba, so ang ibig mong sabihin, pagod ka? Ganun na nga po. Marami po kasing gawa sa talyer. Puro ka na lang talaga rason, ano? Kapag may ipinapagawa sa'yo, nagdadahilan ka. Hindi naman po, ma. Kung pwede po, maya-maya, magpapahinga lang ako ng kaunti. Tapos, gagawin ko na yan. Talaga naman talaga, no? Hindi pwede. Ngayon na! Ngayon mo na gawin! Pero ma, sandali lang po. Huwag niyo po akong itulak. Mahiya ka naman, ano? Dito ka nakikitira. Dito ka nakikikain at nakikitulog. Tapos simpleng paghuhugas lang nagrereklamo ka na. Natahimik si Clarence. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na halos kalahati ng sahod niya na pupunta rin sa bahay na yon. Hindi niya alam kung paano sasabihin na hindi siya palamunin dahil sa tuwing susubukan niya, siya pa ang lalabas na masama. Kaya yumuko na lang siya at nagsimulang maghugas. Mula naman sa may bintana, natatakot siyang pinagmamasdan ni Amara. Simula kasi pagkabata nito, yun na ang natutunan niya. Sumunod, huwag sumagot at huwag kontrahin ng magulang. Lumipas ang 2 linggo, mas dumalas naman ang paglabas ni Nardo. Minsan, madaling araw pa itong umuuwi. Madalas na rin na may naghahanap rito. Isang beses pa nga, merong lalaking dumating sakay ng motorsiklo. Galit na galit yon. Hanggang kailan ka ba magtatago, ha? Pakihinaan naman ang boses mo. Maraming makakarinig. Anong hinaan? Huwag mo akong uutusan, ha? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang may atraso sa akin. Alam ko yun. Alam ko. Hindi ko naman tinatakbuhan ang utang ko sa'yo. 6 na buwan mo nang sinasabi yan. 6 na buwan na akong pinapaasa. May problema lang talaga ako sa ngayon. Akala mo ba wala rin akong problema? Pinaghirapan ko ang perang pinahiram ko sa'yo, Nardo. Babayaran naman kita. Pangako yan. Kailan? Kapag wala ka nang maibenta.
kapag kinuha na ng ibang mga pinagkakautangan mo ang lupa mo? Naghahanap nga ako ng ibang paraan para mabayaran ka. Ilang beses na kitang pinagbigyan. Mabait pa nga ako eh. Dahil kung ibang tao yan, matagal nang nagsampa ng reklamo sa'yo. Kaunting panahon na lang. Kung hindi ka makakabayad sa susunod na linggo, ako na mismo ang pupunta dito kasama ang iba mo pang pinagkakautangan. Oo, pangako, gagawan ko talaga ng paraan. Lintik kasing utang yan. Buisit! Hindi na narinig pa ni Clarence ang kasunod noon dahil pumasok na siya sa loob. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. May malaking problema si Nardo. Samantala, hindi naman humihinto ang pang-aapi sa kanya ng mga biyanan. Isang gabi, habang naghahapunan, bigla na lang ibinagsak ni Aling Alicia ang kutsara niya nang magsandok pa ulit si Clarence ng kanin. Napakakapal talaga ng mukha mo, ano? Ma, ano na naman ba yan? Bakit nagagalit na naman kayo? Tignan mo nga yung asawa mo. Akala mo may ambag sa bahay na to kung kumain ay lubos-lubos. Sumusobra na kayo, ma. Sobra naman sa atin yung pagkain kaya hayaan nyo lang siya. At ako pa ngayon ang mali, ha? Hindi ko naman ho sinabi na mali kayo. Ano? Ang sakin lang naman ho, nagagalit kasi kayo kaagad sa kanya. Wala naman ho siyang masamang ginagawa. Anong wala? Hindi marunong magtipid yung asawa mo. Ma naman. Oh, kita mo? Napakabastos. Aalis na lang kaagad. Ay, kayo naman ho kasi. Clarence, sandali lang. Sandali lang naman. Saan ka ba pupunta? Bigla-bigla ka na lang umaalis. Hoy, ano? Galit ka ba? Hindi. Sinungaling. Ano nga? Galit ka? Hindi nga ako galit. Ano? Bakit ka umalis doon? Napapagod na kasi ako. Ilang buwan ko nang sinusubukan na intindihin ang magulang mo. Wala silang masamang intensyon. Kapag sinisigawan nila ako, kapag pinapahiya o kapag sinasaktan nila ako, wala ba silang masamang intensyon doon, ha? Ilang buwan na akong nagiging alila ng bahay na to. Clarence, hindi ka naman alila dito. Anong tawag mo sa mga pinapagawa nila sa akin? Kalahati na nga ng sweldo ko ang binibigay mo sa mama mo, hindi ba? Kapag dating ko pa sa trabaho, sunod-sunod na gawaing bahay ang inuutos nila. Pera pa yung gawain sa babuyan, sa bukid at sa mga sasakyan ng papa mo. Kasi alam nilang kaya mo yon, kaya nila pinapagawa sa'yo. Kaya papayag na lang ako na utusan lagi. Napapagod din naman ako. At kaya lang naman ako sumusunod dahil sa'yo at sa anak natin. Pero sana naman, irespeto din nila ako bilang tao. Clarence, at ikaw, asawa kita hindi ba? Pero pinipili mong manahimik. Sunod-sunuran ka sa kanila. Kahit kitang-kita mo na yung maling ginagawa nila. Doon na tuluyang napaluha si Amara dahil alam niyang tama si Clarence. Mula noon, tila lalo pang naging mabagsik si Aling Alicia. Bawat pagkakamali sa bahay, kasalanan ni Clarence. Kapag may nawawalang gamit, kasalanan niya. Kapag may nasisira o hindi maganda ang ani, kasalanan niya rin. Kahit ang mga simpleng bagay, nagiging dahilan para murahin siya, para sisihin siya, at para alipustahin siya. Linggo noon, day off ni Clarence. 6:00 pa lang ng umaga nang may kumalabog na sa pintuan ng kwarto nila. Clarence! Ano ba? Lumabas ka nga dyan! Bakit ho? Umayos ka na at gawin mo yung traktora ko. Ayaw na namang umandar. Sige po, titignan ko po. Hindi mo titignan lang. Aayusin mo yon ngayon na. Ay, malala na yung sira nito. Hindi na kaya ng remedyo lang. Kainis. Pa, kailangan po nating dalhin to sa shop para dun ayusin.
Malala na kasi yung sira. Anong sinabi mo? Wala po kasi rito yung ibang mga gamit na kakailanganin. Nagpapalusot ka pa talaga? Gusto mo lang makatakas? Hindi po. Akalain mo yon? Mekaniko ka, hindi ba? Pero simpleng sira lang, hindi mo maayos. Kung kumpleto lang po yung kagamitan dito, magagawan ko po ng paraan. Ang dami mo pang sinasabi. Wala ka talagang silbi. Oh! Ah! Sandali lang naman po. Palamunin. Walang silbi. Malas ka talaga sa bahay na to. Aray ko. Parang huminto ang mundo ni Clarence noon nang tumama sa sintido niya ang huling sipa ni Nardo. Naririnig niya ang lahat habang nakadapa siya sa lupa. Nalalasahan niya ang dugo sa loob ng bibig. Sinusubukan niyang bumangon, ngunit isang sipa na naman nang tumama sa tagiliran niya. Ngayon, nakaramdam na ng matinding takot si Amara. Pero hindi para sa asawa niya, kundi sa takot sa galit ng ama niya at sa maaaring mangyari. Tumigil lang naman si Nardo ng hingalin na ito. Nakahandusay na noon si Clarence sa lupa, duguan ng labi, namamaga ang muka at halos hindi na makahinga. Pasensya ka na ha. Halika, gagamutin ko na yung sugat mo. Para saan pang pasensya mo? Para kila mama at papa. Mahal ka nila. Masyado lang siguro silang emosyonal ngayon. Ganito ba ang trato ng mga emosyonal? Hindi naman nila sinasadya yun. Maniwala ka. Hindi nila sinasadya. Araw-araw nila akong minumura, inuutosan. Tapos, pinagbintangan pa nila ako na ako ang pumatay ng mga alaga nila. Yun bang hindi nila sinasadya ha? Alam ko, pero nabigla lang sila. Nabigla? Imposible naman yata yun. Sa halip na ipagtanggol mo ko, ayan ka, pinagtatakpan sila. Natatakot lang ako sa pwedeng mangyari. Hindi ko naman hinihiling sa'yo na kalabanin mo sila. Pero sana naman, nagpakaasawa ka sa akin. Namagitan ka man lang sana. Natatakot nga ako. Baka ako naman ang saktan nila. Buntis pa naman ako. Kaya okay lang sa'yo na ako ang binubugbog nila. Hindi ka natatakot na mapahamak ang asawa mo, ganun ba? Ano pa palang silbi na nandito ko kung ganyan lang din naman ang pag-iisip mo? Clarence, ano ba? Aalis ka na naman? Ayoko na rito. Pagod na ako. Sagad na rin yung pasensya ko sa pamilya mo. Pati na rin sa'yo. Clarence! Bumalik ka dito! Ano ba? Clarence! Sa unang pagkakataon, pinili ni Clarence ang sarili niya. Binuksan niya ang gate at lumabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta noon dahil ang alam lang niya, ayaw na niyang bumalik pa sa bahay na yon. 3 barangay ang nilakad niya. Madilim na rin nang makarating siya sa bahay ng tiyahin niyang si Felisa. Makalipas ang ilang segundo matapos niyang kumatok, bumukas na ang pinto. Clarence, ikaw ba yan? Pwede po bang makituloy, tita? Pagod na po kasi ako eh. Ay, Diyos ko. Oo naman. Halika, dalian mo. Ano bang nangyari sa'yo, ha? Aray ko. Ay. Ang dumi-dumi mo na. Sandali, eto, magpalit ka muna. Bakit ang dami mong pasa? Latay ba ito? Parang bakat ng sinturon. Sandali, taas mo nga lang. Ang dami. Hindi lang sinturon ang iba rito. Ano ba talagang nangyari sa yung bata ka? Napahirapan po ako, tita. Kitang-kita ko namang napahirapan ka. Sino pang gumawa niyan sa'yo, ha? Yung mga biyanan ko. Ano? Bakit naman nila ginawa sa'yo yun? Mga wala silang puso. Alam ba ito ng nanay mo?
Hindi nga po, tita. Kaya nga dito ako nagpunta sa inyo. Huwag niyo naman ho sanang ipaparating kay nanay. Ay, talaga naman. Nabigay mo ang pangalan nila sa akin. Ikwento mo na rin ang lahat. Masyado silang naging malupit sa'yo. Alicia Mercado at Nardo Mercado po. Sila yung mga biyanan ko. Ako nang bahala. Ngayon, sabihin mo lahat sa akin. Lahat-lahat ha. Wala kang dapat itatago. Mahimbing ang naging tulog ni Clarence ng gabing yun. Habang nagpapahinga siya, nagsisimula naman ng kumilos si Felisa. Sa likod bahay, may maliit na kubo na si Felisa lang ang nakakapasok. May dala siyang lumang kahoy na kahon. Pagpasok niya sa kubo, maingat niyang inilapag ang kahon sa sahig. Pagkatapos ay umupo. Nakatitig lang siya sa kandila na nakasindi sa harapan niya. Ilang segundo ring ganon ang ginagawa niya. Tsaka siya bumuntong hininga. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang papel. 2 pangalan ang nakasulat ron. Malala ang ginawa nila sa pamangkin ko. Kaya kung wala silang kasalanan, walang mangyayari sa gagawin kong ito. Pero kung meron, tanging ang katotohanan lang ang hahatol sa kanila. Hindi ito parusa. Bagkus daan ito para mangyari ang dapat. Malaman ang dapat malaman. At magtanda ang dapat na magtanda. Sa kabilang barangay, bigla namang nagising si Aling Alicia. Mabilis ang tibok ng puso niya nang bumangon. Parang may kung anong gumagapang sa balat niya. Napahawak siya sa batok dahil sa sobrang katinon. Parang may naglalakad na maliliit na insekto sa ulo niya. Kumakaskas sa anit. Kinamot niya rin yon. Pero habang kinakamot niya, lalo lang lumalala ang pakiramdam niya. Ano bang problema mo, ha? Kanina kapag galaw ng galaw dyan. Ang kati kasi ng ulo ko eh. Ewan ko ba? Baka naman kasi hindi ka naligo kaya ka nagkaganyan. Anong hindi? Sa ating dalawa, ako ang laging naliligo, ano? Dapat nga ikaw ang nangangati ang ulo eh. Ilang araw ka nang hindi naliligo. Siguro, hindi mo nilinis ng mabuti ang ulo mo. Anong hindi? Basta, ang kati talaga. Ay, nakakainis. Ay, huwag kang ang magulo. Paano nga ang gagawin ko? Hindi ako mapakali rito. Pati ako dinadamay mo. Ay, nakakainis naman talaga. Bakit ba ganito? Matulog ka na nga lang. Buong gabi, pabalik-balik sa pagkakamot si Aling Alicia hanggang sa magkaroon na ng maliliit na sugat ang anit niya. Samantala, masama naman ang gising ni Nardo dahil sa panaginip niya. Sa panaginip kasi niya, nakita niya ang ginawa niya sa mga sariling alaga. Siya ang tunay na ng lason. Ginawa niya yon para makuha ang insurance at si Clarence ang ginawa niyang target para masisi. Ay nako, lintik na. Ano ba yun? Buisit na to. Ano bang sinasabi mo dyan? Wala. Ano? Pati ba naman dito sa hapag hindi mo mapigilan yung pagkakamot mo? Sa Makati nga. Anong magagawa ko? Sa'yo sana nangyari to. Nang maramdaman mo kung anong nararamdaman ko. Para kang nababaliw na. Ano bang pakialam mo, ha? Para kang aso kung magkamot dyan. Puwisit ka? Napakasama mo. Totoo lang naman ang sinasabi ko. Kahit saan, kamot ka ng kamot. Hindi ba ganun ang ginagawa ng aso? Bahala ka nga dyan. Ay, nakakainis talagang matandang yon. Puwisit! Nasaan na ba kasi si Clarence? Wala tuloy akong mautusan. Ay! Ano to? May natuklap ng anit. Aray ko, ang hapdi. Bakit ganito? Ang baho ng amoy. Hindi lang si Aling Alicia ang nagsimulang magdusa. Isang hapon, habang naglilinis ng bakuran si Nardo, may natapakan siyang alambre na bahagyang nakabaon sa lupa. Natusok ang paa niya. Hindi naman masyadong malalim ang pagkakabaon noon, kaya binalutan niya ito ng tela at ipinagpatuloy ang trabaho. Nardo! Wala na tayong pangluto! Putulin mo na nga yung puno doon sa may likod! Sandali lang. May ginagawa pa ako.
anong oras na magluluto pa ako? Ay, pampihira talaga. Oh, aray ko. Oh, napano ka naman ha? Natusok ako nung alambre kanina. Ang hilig mo kasing magpaa, para kang manok. Wala pa ba si Clarence? Wala pa. Ilang araw na nga hindi umuuwi ang lalaking yon. Si Amara, wala bang balita sa kanya? Wala nga rin. Ayun nga't nagmumukmok na. Natatakot na baka hindi daw siya panagutan ng lalaking yon. Lintik talagang lalaking yon. Oras lang na makita ko yon. Tatamaan talaga sa akin. Aray ko, buwisit na to. Dumagdag pa. Sige na, magputol ka na ron. Kahit na kaunti lang. Tsaka mo linisin niyang sugat mo. 4:00 ng madaling araw nang magising si Amara sa pag-ungol ng kung sino. Agad siyang lumabas ng silid. Pagdating niya sa may pinto ng kwarto ni Aling Alicia at Nardo, dahan-dahan niya itong tinulak. Nakatayo si Alicia sa harap ng salamin. Magulo ang buhok, namumula ang mga mata. Malaki na ang sugat sa anit habang patuloy pa rin siya sa pagkakamot. Sa sahig, makikita ang mga natuklap na balat at hibla ng buhok. Ma, ano bang ginagawa niyo? Hindi kasi nawawala, anak. Ay naku! Anong hindi nawawala? Itong makati sa balat ko, sa ulo ko, basta sa lahat. Ano ba kasing nangyari, ma? Para kasing may gumagapang anak. Anong gumagapang? May kuto ba kayo? Tigilan nyo nga yan. Hindi anak, basta. Hindi komportable sa pakiramdam. Makati! Ay, ano ba yan? Tigilan nyo nga yan. Ang dami ng buhok na naaalis sa inyo. Hindi ko na nga mapigilan, anak. Basta, nagiging komportable ako kapag kinakamot ko to. Puro dugo at dumi na yung kamay nyo. Maghugas nga kayo. Wala ding mangyayari, anak. Ganun pa rin na kahit linisin ko to. Kakati at kakati pa rin. Samantala, sa labas ng bahay, nakahawak naman si Nardo sa paa niya. Namamagana yon. Halos doble na nga ang laki kumpara noong nasugat siya. Bawat hakbang ay parang may kutsilyong bumabaon sa laman. Pero wala siyang balak na magpatingin. Ayaw niyang gumastos. Ngunit pagsapit ng 3 araw, nagsimula na siyang lagnatin. Hindi na makatulog at hindi na rin makakain. Oh, pa, okay ka lang? Oo anak, okay lang ako. Parang lumulobo na yung paa niyo. May nangyari ba sa inyo? Wala anak, naparami lang siguro ako ng kain sa papaitan na binili ko noong isang araw. Kaya ako nagkaganito. Seryoso ba? Kasi parang na-impeksyon na yung paa niyo eh. Hindi, okay lang yan. Tulungan mo na lang yung mama mo. Ako na po ang maghahanda ng pagkain. Hindi na kasi maawat si mama sa pagkakamot niya. Mabuti pa nga. Yung asawa mo ba, may balak pang umuwi rito? Hindi ko po alam. Wala pong reply sa mga messages ko eh. Tsaka hindi rin po sumasagot sa mga tawag ko. Hayaan nyo na lang po muna siya. Irresponsable. Wala talagang kwenta. Sige na, kumilos ka na lang. Umiinit lalo ang ulo ko sa lalaking yon. Makalipas lang ang ilang araw, dumating ang isang lalaki sa bahay ni Nardo. Naka-jacket ito. Si Amara ang nagbukas ng pinto. Agad itong nagtanong nang makita niya ang lalaki. Napasilip naman ang lalaki sa loob ng bahay nila bago ito tumingin kay Amara. Nandito ba si Nardo? Opo, nandyan po sa loob. Sabihin mo, nandito ako para singilin siya. Singilin ho? Singilin saan? 6 na buwan na siyang hindi nakakabayad ng utang sa akin. Po? Anong utang? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Hindi ko po alam na may utang ang papa ko. May utang yan sa akin dahil sa mga negosyo na sinasabi niyang gagawin niya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakakabayad. Sandali lang po, pwede po bang kausapin ko muna siya? Ako mismo ang magbabayad sa inyo kapag nakausap ko ng papa ko. Siguraduhin mo lang. Kundi,
Itong mga sasakyan ang kukunin kong collateral. Opo, salamat po. Pa! Pa! May utang ka ba? Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi na mahalaga kung sinong nagsabi sa akin. Sagutin niyo na lang kung anong tanong ko. Maliit lang yon, anak. Bakit hindi niyo binabayaran kung maliit lang? Sabihin niyo nga sa akin kung anong totoo. Marami lang kasing dapat unahin sa ngayon. Pero napakinabangan niyo yung inutang niyo sa kanya. Tapos ngayon ayaw niyo siyang bayaran? Alam ko, wag mo nang isipin yon. Kapag bumalik, ako na ang kakausap. Maliit lang yon. Hindi lang talaga makapaghintay ang taong yon. Kahit sino naman hong nagpautang hindi makakapaghintay. Sana lang bayaran niyo dahil kung hindi, mawawalang mga sasakyan niyo. Pero hindi pa rin kumbinsido si Amara sa naging usapan nila ng ama. Kinabukasan, habang naghahanap siya ng lumang kumot sa may kamalig, may nakita siyang kahon. Hindi niya sana yon papansinin, pero may papel na nakausli sa gilid noon. Kaya hinila niya yon. Mga resibo yon, kasulatan, listahan ng utang, at sa pinakailalim may maliit na dokumentong nakatiklop. Insurance yon ng babuyan. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Kaagad na may nabuo sa isip niyang posibilidad. Paano kung hindi si Clarence ang may kasalanan sa nangyari? Posible kayang na-set up lang siya? Pero paano? At sino namang gagawa? Ay, Clarence, nasan ka na ba? Kahit anong tawag at messages ko, hindi ka naman sumasagot. Ang gulo-gulo na dito. Napapagod na rin ako. Dahil malapit ng kabuanan ko. Si Mama, hindi pa rin kumagaling. Si Papa naman hindi na makalakad. Sa akin na sila nakaasa lahat. Tapos eto, may nalalaman pa akong utang nila. At itong insurance na hindi ko alam kung saan naman napunta. Isa pa tong gamot na nabili na to na ang date. Kapareho nung gabi na may nangyari sa mga alaga ni Papa. Nagugulahan na talaga ako. Hindi nakatulog si Amara buong gabi. Paulit-ulit niyang binasa ang resibong nakita niya sa kamalig. Bawat salitang nakasulat doon, parang martilyong humahampas sa dibdib niya. Kinabukasan, maaga siyang lumabas ng bahay. Hindi niya sinabi kahit kanino kung saan siya pupunta. Nagpunta siya sa tindahang nakalagay sa resibo. Nang ipakita niya ang papel, agad tumango ang isang lalaki. Ano ang kailangan mo, iha? Itatanong ko lang po sana yung tungkol po rito. Oo. Kilala ko nga yan. Totoo po bang bumili siya nitong gamot na ito? Abay, oo naman. Tandaan niyo pa po talaga? Paano namang makakalimutan yon? Nagmamadali pa siya noong bumili siya niyan. Hindi pa nga niya kinuha ang sukli. Kung ganoon, si Papa talagang bumili noon. At hindi si Clarence yung dahilan? Iha, may problema ka ba? Iha, okay ka lang ba? Abay, ano kaya ang problema ng bata ngayon? Pagbalik ni Amara sa bahay, lalo lang lumala ang sitwasyon. Nakarinig siya ng sigawan mula sa kwarto ng mga magulang. Pagpasok niya ron, halos mapahawak siya sa bibig. Nakaupo si Aling Alicia sa gilid ng kama. Halos kalahati na ng ulo ang nawalan ng buhok. May mga buhok na halos magkakadikit na rin at may amoy. Parang nabubulok na karne. Ma! Ang baho naman nun. Grabe nang nangyayari sa ulo nyo. Ano na bang nangyayari? Ang kati talaga kasi anak. Hindi ko na kaya. Parang may gumagapang sa loob ng anit ko. Hindi nyo ba pwedeng tigilan yan? Tignan nyo yung sarili nyo. Lalo lang lumalala eh. Hindi nga. Mas lalo kong hindi napapakali kapag hindi ko ito nakakamot. Di sige. Kamutin nyo ng kamutin hanggang sa makalbo na kayo.
hanggang maging puro sugat na yung ulo nyo. Ano bang sinasabi mo? Bakit ganyan ka ba magsalita sa akin, ha? Noong nagsusumamo si Clarence sa inyo, nakinig ba kayo? Noong umiiyak na siya dahil sa mga ginagawa nyo, naawa ba kayo sa kanya? Hindi kita maintindihan. Araw-araw niyo siyang minumura, ma. Sinasaktan at pinapahirapan. Pero wala kayong pakialam sa kung anumang reklamong sabihin niya sa inyo. Nagkamali ako noon, anak. Nasasabi niyo lang yan dahil kayo nang nahihirapan ngayon. Pero noong si Clarence, natutuwa pa kayo. Patawarin mo na ako, anak. Patawarin mo ako. Nagkamali ako noon. Hindi ako ang dapat niyong hinihingan ng tawad. Ah! Ang katina naman! Aray ko, anak! Tulungan mo ako! Igapos mo na lang kaya itong mga kamay ko para hindi ko na makamot ang sarili ko. Nakikiusap ako, anak! Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, hindi awa ang unang naramdaman ni Amara, kundi galit. Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay, halos hindi na makatayo si Nardo. Ang maliit na sugat sa paa niya ay nagkaroon na ng impeksyon, namamaga at nangingitim pa. Hindi na niya maitago ang sakit, hindi rin niya maitago ang takot dahil gabi-gabi pa rin siyang binabangungot at iisa lang ang nangyayari sa panaginip na yon. Hindi. Bakit ba yun na lang ang lagi kong napapaginipan? Wala nang lalaking yon. Bakit ba niya ginugulo ang isip ko? Hindi ko na dapat siya iniisip pa. Tapos na ang nangyari at kahit kailan hindi na yun malalaman. Irresponsable siya. Walang kwenta. Aray ko. Lintik na to. Sandali. Ang hapde. Nangangatas na naman. Pa! Pa, totoo ba? Ang ano? Totoo ba? Totoo ba ang sinabi sa akin ni Kaben? Huwag kang maniniwala sa matandang yon. Gumagawa lang yun ng kwento. Umamin ka na. Uulitin ko ang tanong ko. Totoo ba? Oo na, sige na. Totoo ang lahat ng sinabi ng matandang yon. Totoo na nakainuman ko siya at sinabi ko yon. Pa, bakit mo ginawa yun? Baon na ako sa utang. At yun na lang ang tanging paraan. Pero mali yun eh. Mali yung ginawa niyo sa asawa ko. Wala na akong choice. Marami ng mga nagbabanta sa akin at pati kayo ay tatamay nila. Kaya natakot ako at umisip ako ng paraan. Pero hindi tama. Hindi tama na si Clarence ang ipinahamak mo. Sinaktan mo siya at pinagbintangan. Naging sakim ako at alam kong nagkamali ako. Nagkamali lang ang tingin niyo sa ginawa niyo. Pinugbog niyo yung asawa ko. At araw-araw niyo siyang sinasaktan. Tapos nagkamali lang kayo. Pero wala na akong ibang magagawa. Kaya tinakot niyo ako. Tinakot niyo ako para hayaan ko kayo. Hinayaan ko kayong gawin niyo yun sa asawa ko. Mga wala kayong puso. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo sinisigawan ng papa mo? Isa ka pa, ma. Isa ka pa. Nardo! Ano bang ibig sabihin nito? Nardo! Hindi si Clarence ang pumatay ng mga alaga natin, kundi ako. Ako ang may gawa nun. Hindi! Ano bang sinasabi mo? Anong ikaw? Ako ang naglagay ng lason sa mga pagkain nila. Hindi! Hindi yan totoo! Sinadya ko yun para mapunta talaga sa kanya ang sisi at para makuha ko ang insurance ng baboyan. Kung ganon, inosente siya! Ha?
Ano bang nagawa ko? Ano tong ginawa mo? Aray! Ang sakit! May bigla na lang naramdaman si Aling Alicia na kakaiba sa kanyang anit. Mas matindi pa kaysa sa dati at mas masakit. Napatingin sina Amara at Nardo. Patuloy siyang napasigaw. Napapakapit na siya sa buhok. At nang alisin ang kamay, may kasama na itong dugo. At may mga bagay na gumagalaw. Ang ulo ko! Ang ulo ko! Anong nangyayari, ma? Ano yan? Diyos ko, laman na ba yan? Hindi. Parang uod. Uod? Anong uod ang sinasabi mo? Walang uod! Hindi to uod! Mali! Nagkakamali ka! Iba yun! Ma! Ang ulo nyo! Huwag! Huwag mo nang tingnan! Huwag mong titignan! Ang sakit talaga! Ay, ano ba yan? Ang sakit! Nakikisabay pa tong paa na to. Pati ba naman kayo pa? Ang paa nyo! Ang dami ng katas! Ano nang gagawin ko sa inyong dalawa? Matapos ang naging pag-amin ni Nardo, tila nagbago ang lahat sa loob ng bahay na yon. Si Aling Alicia ay halos hindi na lumalabas ng silid. Lumalala ang kondisyon ng anit niya sa araw-araw. Ang maliliit na sugat noon ay naging malalaking sugat na hanggang ngayon hindi naghihilom. May mga bahaging namamaga at higit sa lahat, may kakaibang amoy na kahit sino, hindi yon matatagalan. Kahit si Amara, nahihirapan nang pumasok sa kwarto. Tuwing bubuksan niya ang pinto, agad na sumasalubong ang masangsang na amoy. Ano nang nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Hindi pwede to! Aray ko! Aray ko! Ma! Iiwan ko na lang ito sa harap ng pinto. Andito yung pagkain mo. Kunin mo na lang ha. Hindi ko na kasi kayang tagalan pa yung amoy nyo eh. Tsaka, lumabas na lang kayo para maligo ha. Hindi kasi naaalis yung amoy doon sa may banyo. Ang sakit talaga. Ano ba to? May mga gamot na rin dito. Kayo nang bahalang uminom. Babalikan ko na lang mamaya kapag tapos na kayo. Kumain kayo ha. Samantala, si Nardo naman ay halos hindi na makalakad. Hindi na niya maigalaw ng maayos ang binti. Minsan, gumagapang na lang siya papunta sa kung saan siya pupunta. Sa banyo, sa kusina, o di kaya ay sa hinihigaan. Madalas na rin siyang naiihi sa sariling higaan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang kasalanan. Ipinaglayo rin sila ni Amara. Si Nardo nasa sala, samantalang si Aling Alicia nasa kwarto. Patawarin mo ako. Napakasama akong tao. Hindi ko na kaya. Hindi mabubura ng paghingi niyo ng tawad ang ginawa niyo. Alam ko, anak. Pero nagsisisi na ako. Hirap na ako. Sana naisip niyo yan bago kayo gumawa ng masama sa asawa ko. Patawad. Patawad sa lahat. Sa taong dapat mong hingan ng tawad, doon mo dapat sabihin yan. Pero ang taong yon, hindi pa rin bumabalik hanggang sa ngayon. Kapag bumalik na siya, sabihan mo ko kaagad. Ang sakit. Yun eh kung babalik pa siya. Matapos ang lahat ng ipinaranas niyo sa kanya. Kahit nga ako, gusto ko nang umalis sa impyernong to. Huwag mong sabihin yan, anak. Kailangan ka pa namin. Atay ko. Lumipas ang ilang araw. Kumalat ang katotohanan sa buong barangay. Si Amara mismo ang tumistigo para linisin ang pangalan ng asawa niya. Kahit na hinuhusgahan na siya ng lahat, ginawa niya pa rin ang dapat na matagal na niyang ginawa para kay Clarence. Sa kabilang bayan naman, tahimik na nakaupo si Clarence sa harap ng bahay ni Aling Pelisa. Pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw. Ayos ka lang ba ha? Ilang araw ka nang nakatulala riyan?
Opo, tita. Salamat po sa pag-aalaga ha. Pati na rin sa pagkupkup sa akin. At syempre, sa pagtatakip ng totoong nangyari. Ayoko rin naman na mag-alala ang nanay mo. Alam mo naman na may sakit yon. Kung gustuhin mo bang may mangyari sa kanya? Syempre, hindi po. Kaya, salamat po talaga. Ano na ba ang balak mo sa ngayon? Hindi ko pa po alam. Pero, gusto ko sanang makita ang anak ko. 2 buwan na lang. Kabuanan na kasi ni Amara. Bigyan mo pa ng panahon ng sarili mo. Para kapag nakaharap mo na sila, kaya mo nang ipagtanggol ang sarili mo. Opo, tita. Naiintindihan ko. Clarence, huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Tignan mo kung ano ang magiging kasalukuyan. Isa pa, huwag mong ikulong ang puso mo sa galit. Alam ko, mahirap ang nangyari. Masakit, pero hindi pa ito ang huli at hindi dapat isa-isip ang nangyari. Kailangan mong magpatuloy dahil magiging ama ka na. Opo, tita. Pag-iisipan ko po ang lahat ng sinabi nyo. Maraming salamat po talaga. Lumipas ang halos 2 buwan mula nang mabunyag ang katotohanan. Nakahiga na lang si Nardo sa sofa. Hindi na siya makatayo, hindi na makagalaw. Araw-araw niyang nakikita ang resulta ng kasalanan niya. Nadagdagan pa yon nang mamatay na si Aling Alicia. Siguro naman, sising-sisi na kayo ngayon. Sobra, anak. Sobra akong nagsisisi. Mas gugustuhin ko na ngang mamatay kaysa yung ganito. Hindi pa kayo mamamatay. Nakakakain pa kayo eh. Malakas pa kayo. Nakakapagsalita pa nga kayo. Amara, anak. Alam kong galit ka sa akin. Talaga. Pero alam nyo, naisip ko kung bakit hindi pa kayo namamatay hanggang ngayon. Dahil ba masama akong damo? Hindi. Kasi mas mahirap na parusa yung gusto mo nang mamatay pero hindi naman nangyayari. Gusto pang ipakita sa yung lahat ng pagkakamali mo. Hindi ba mas mahirap na lamunin ng konsensya kaysa malagutan ng hininga? Anak, Mas nakakasakal, hindi ba? Mas nakakapraning. Mas nakakabaliw. patawad. Patawad talaga. Sana lang talaga nakita ni Clarence ang lahat ng nangyari sa inyong dalawa. Dahil kahit ako na anak nyo, masasabi kong deserve nyo kung anong nangyari sa inyo. Ang sasama niyong tao. Patawarin mo ko. Patawad. Kinahapunan, nagpasya si Amara na tawagan si Clarence. Kinuha niya ang telepono. Matagal niya itong tinitigan. Halos 2 buwan na kasi silang hindi nagkakausap. At sa 2 buwan na yon, wala siyang naging balita sa asawa. Nanlambot ang tuhod ni Amara nang sagutin yon ng asawa niya. Natahimik siya sandali bago nagsalita. Hello? Hello? Clarence? Ako to si Amara. Amara, may kailangan ka? Kamusta ka na? 2 buwan akong walang balita sa'yo. Ayos lang. Bakit ka napatawag? Si Mama, wala na siya. At si Papa naman, andito at hindi na makalakad. Malayong malayo na sila sa dati. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Dahil dapat mong malaman. Isa pa, alam na ng lahat ang totoo. Sinet up ka lang ni Papa para mapagbintangan. Siya yung totoong naglagay ng lason sa mga pagkain ng mga alaga namin. Ginawa niya yun kasi nabaon siya sa utang. Kinuha niya yung insurance at ipinangtapal sa mga utang niya.
Ngayon, naniniwala ka na. Oo. Alam kong wala akong karapatan pero gusto kong malaman mo na araw-araw kong pinagsisisihan na hindi kita ipinaglaban noon. Patawarin mo ako. Tinakot ako ni Papa. Tinakot niyang sasaktan niya ang anak natin. At tinakot niyang ilalayo ka niya sa akin. Kaya hindi ako lumalaban. Kaya ang tanging nagawa ko na lang noon, sumunod na lang. Bakit kailangan pang umabot ron? Bakit ako pa? Pwede naman sanang ginawan na lang ng paraan yun. Alam ko. Patawarin mo ako. Aray ko. Amara, anong nangyayari? Manganganak na yata ako. Aray! Sandali lang. Pupuntahan kita. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa puso ni Clarence na ayaw niyang maging katulad ng mga taong nanakit sa kanya. Ayaw niyang mabuhay na puno ng galit. Ang pagpapatawad, hindi naman nangangahulugang makakalimot na siya. Habang lumalalim ang gabi ng araw na yon, may isang desisyong kailangan niyang gawin. Kung babalikan niya ba ang pamilya o tuluyan niya nang isasara ang pintong minsan nang nagkulong sa kanya ron. Ayan na siya. Ayan na siya. At napakagwapo mo. Salamat. Salamat at dumating ka. Huwag ka na munang magsalita. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Alam ko yun. Pero kailangan mo munang magpahinga. Hindi biro ang mga anak. Kaya sige na. Hindi ka ba aalis? Hindi. Hindi na muna. Dito ka lang? Sasamahan ko kayo. Salamat. Akala ko hindi na kita makikita. Tama na. Sige na. Magpahinga ka na lang muna. Bukas na. Bukas na natin pag-usapan yan. Sige. Kahit anong mangyari, tandaan mo, hindi ko ipagkakait sa'yo ang mga anak mo. Sige na. Dito lang ako. Nagkabalikan pa rin ang mag-asawa. Sa huling sandali ni Nardo, nakahingi pa ito ng tawad. Pero huli na dahil namatay din ito. Pinatawad din naman siya ni Clarence. Hindi dahil naaawa siya, kundi yon ang dapat niyang gawin para na rin sa kapayapaan ng isip at ng puso niya. Dahil ang galit sa puso, nakakadagdag ng bigat at hindi nagbibigay ng kapayapaan. May mga tao talagang naniniwalang ang hustisya ay paghihigante. Pero ito ay kaparusahan lang. Ang kwentong ito ay paalala na ang pagmamahal at respeto ay hindi dapat sinasamahan ng pananakit, panlalait o ng pang-aabuso. At ang kasinungalingan at masasamang gawain ay may kapalit. Kaya mas mahalagang piliin ang kabutihan kaysa galit at paghihigante. Hanggang dito na lang, listeners. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ibinahagi ko. Hanggang sa susunod. Huwag pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe para mas mapakinggan pa po ng mas marami ang kwentong ito. Salamat po.